Hello mga ka-Eats, isa na naman vlog mula sa amin dito sa Inspiration Family. Pero sa vlog na ito, solo lang ako. So pasensya na ko kung medyo nainig nyo kasi bulong-bulong tayo. Nasa lounge tayo ngayon, Marhaba Lounge ng Terminal 3, Naiya Terminal 3. Maraming salamat nga pala sa Kaskasan Vlogies app dahil doon nalaman ko na meron akong lounge access. Salamat sa aking Cebu Pacific na Visa card sa Union Bank. So, laging libul-libul na ako. So, itong video na to is about mga travel guide para sa Hong Kong first time travelers. So, kung first time ninyong pupunta sa Hong Kong or may bala kayong pumunta sa Hong Kong, panoorin nyo ang video na to. And before I forget, don't forget to like, comment, and subscribe to our channel para mas marami pa kayong matutunan about travel and food. Marami pa kami nakaline up ng trips ngayon as a family and as an individual. Mr. Eats. Kaya tara, sugo na tayo. Let's go! Bago ko simulan yung ating travel guide, ay papakita ko muna sa inyo yung spread dito sa Marhaba Lounge. So, ito nga pala yung mga napapakita ko sa screen, yung mga cards na pwede. At syempre, lalagay din natin yung link ng Kaskasan Buddies na app para ma-download niyo to. So, ito yung ating mga sandwiches and salad, and yung bread, and parang Coco Crunch. Tapos syempre, meron tayong jelly dito at jam. Tapos dito, meron tayong parang macaron, Filipino style na macarons. Tapos meron tayong drinks dito. So, alcoholic beverages at mga juices and coffee. Tapos dito, maraming maliit lang spread niya. Compared sa tags, pero pwede na rin. At least kung may card kayo, makakain kayo ng libre dito at libre ang tambay na. So, veggies, Spanish chicken stew. Tapos meron tayo ditong arroz caldo, chicken congee, yung mga condiments, rice, at merong noodles. Tapos kasama na rin dito yung soft drinks at beer. So mga ka-Eats, unang-una na kailangan yung malaman, no? What you need to know when you travel. So una, syempre kailangan nyo ng passport. At least dapat 6 months pa siya valid. Kung hindi na, magpa-renew na po kayo. Tapos syempre, ticket lang kasi hindi nyo kailangan ng visa sa Hong Kong. Visa fee siya up to 14 days or 2 weeks. O, di ba? Pwedeng-pwede. Kaya, isa sa mga top destinations ng Hong Kong talaga kasi sobrang daling puntahan. Tapos, wala pang 2 oras, nasa Hong Kong na kayo. Tapos, ang panalo din dito, yung pagkain dyan, very relatable kasi sanay na sanay tayo sa Cantonese food or Chinese food. So, bukod doon, kailangan pa natin ng, syempre, return ticket. So, yung return ticket niyo dapat very clear yan kasi tatanungin kayo ng immigration kung kailan kayo babalik at dapat mag-match yun. Tapos, syempre, kailangan niyo ng e-travel. So, bago kayo pumila sa immigration, importante na may e-travel kayo. Kung hindi, mahahassle kayo ng bonggang-bongga. Pwede yan up to 72 hours before your flight or mga 3 araw before your flight. I-download nyo na yung eGov app or pwede kayo sa website nila para makagawa kayo ng e-travel. Pwede rin yan as a family. So, isang magsa-sign up ng mail, tapos magdadagdag na kayo ng family members and yung details. Siyempre, kailangan nyo rin ang tanong is cash or credit card. Maganda yan, meron kayong cash and credit card na combination. Kung ako sa inyo, magdadala na lang ako ng debit card na pwedeng pang-withdraw. Mag-withdraw lang kayo sa any ATM dyan, basta defer conversion, tapos yun na. Hindi nyo na kailangan magpapalit ng pera kasi minsan ang hassle pag maghanap kayo ng money changer, tapos gabi na kayo dadating or parang sobrang umaga, wala pang bukas, hindi wala kayong cash, so medyo mahirap yun. Siyempre, credit card din kung kayo ay shopping and parang sa Hong Kong kasi hindi pa sila sobrang cashless. So, kaya importante na meron kayong cash and credit card combination. Next, dapat meron kayong eSIM or pocket Wi-Fi o pwede rin physical SIM. Ako, ang suggestion ko sa inyo kapag kayo ay eSIM na phone, mag-eSIM na lang kayo kasi sobrang hassle-free. Hindi na kayo magkakawalaan ng mga SIM card. Tapos ang maganda niyan, lahat kayo merong eSIM at least. Kung hindi naman, kung kayo eSIM, siguro pocket Wi-Fi para ma-share ninyo yun sa isa't isa. Okay ba yan? Tapos next, syempre, ang isa rin na underrated na tip at medyo importante rin dapat, comfy yung shoes ninyo. So, kasi maraming nakaraan sa Hong Kong, mga 20,000 steps yan a day. Kaya, importante, comfortable yung shoes ninyo.
para hindi kayo magka paltos-paltos kapag kayo ay nagpunta sa Hong Kong. So, tandaan nyo lang, no, sobrang safe, no, beginner friendly at very efficient dun sa yung pag-travel sa Hong Kong. Kaya siguradong mag-enjoy kayo as a first time traveler abroad. Hello mga ka-eats! Nasa Hong Kong na tayo after 1.5 hour flight via Cathay Pacific. So sobrang on time, sobrang panalo kasi pag Cathay Pacific. Ang lapit lang ng parking, so a few minutes walk lang nakapag-immigration na ako. Tapos ito, madali ang immigration nila. Travel tip, wala man kayong kailangan sabihin. Usually alamin niyo lang kung kailan kayo uuwi. Makikita man nila yan at siguro kung maghanap ng ticket, pakita nila lang. Pero wala lang tinanong sa akin mga kait. So nandito ako ngayon, check ko yung baggage counter, conveyor belt kung saan ko i-claim yung aking bagahe. So ngayon ay nasa 14 daw siya at tayo ay maglalakad na. So kapag kayo ay nasa Hong Kong na, make sure lang na meron kayong data. Pero kung wala pa kayong data, pwede naman kayo sa labas bumili or mag-rent ng wifi. Pero syempre sana gawin nyo na yun beforehand. Lalagay ko sa description kung saan ko nakuha yung eSIM ko. Tapos kung saan kayo pwede kumuha ng pocket wifi. Ang maganda dito paglabas ko, belt 14 na pala. So meron din dito sasabihin din nila sa inyo, ayan, yung oversized baggage nasa 18. So kung meron kayong stroller na pinadeliver nyo sa conveyor belt, dun yung makikita or iba pang oversized baggage. So yung aking bagahe ay supposedly nandito na sa 14. So syempre yung transpo, no? Mamaya natin yan. So ako ay magbabus lang. Kasi 35 Hong Kong dollars lang siya more or less. Kapag kayo ay nag-airport express at tapos papuntang city, mga siya 70 plus, no? Hong Kong dollars. Syempre depende rin yun kung gaano kayo kalayo. Tapos pwede rin kayo mag-private transfer. Pwede sa Agoda. Tapos pwede rin kayong mag-taxi syempre. So yun muna, asikasuhin ninyo. Kapag nandito kayo sa Hong Kong, yun yung mga alalhanin ninyo. Tapos mamaya, ituturo ko sa inyo kung saan tayo sasakay ng bus papuntang TST. See ya! Mga kaits, paglabas nyo pa lang dito sa customs banda, makikita nyo na merong train tickets to city. Tapos ito yung octopus. Pwede kayo bumili ng octopus card dito. Ito yung all-in-one card nila. Pwede rin kayo kumuha nito sa mga online travel agencies, sa mga app, no? Tapos ito, pwede kayong mag-book dito, bumili kayo ng ticket dito sa Airport Express. Tapos, meron na rin dito ang tourist information, merong money changer, at importante, merong mga bangko dito kung gusto ninyong mag-withdraw ng pera from your ATM or from your debit cards. So ito, Global Exchange. Yan. Tapos paglabas nyo dito sa kanan, dito nyo makikita kapag nagpa-meet and greet kayo sa mga susundo sa inyo, dito yan. Pero kung hindi, may instruction silang ipapadala sa inyo. So nandito ako lumabas sa arrival halls na B. Tapos ito na, yung Hong Kong International Airport. Welcome to Hong Kong mga ka-eats. Tapos ito ay may mga kainan dito. Tapos kita-kita nyo na kagad dito from the instructions kung saan kayo dapat pumunta. Okay? So meron dito ang train, bus, at taxi to the city. So ito yung ating parang directory dito. Ayan, tingnan nyo lang yan mabuti.
kapag kayo ay nandito para hindi kayo mawala. Tapos dito malapit lang ay yung entrance ng Airport Express para makapunta kayo sa city. So ito yung train to city na sinasabi is 24 minutes lang nandun na kayo sa pinaka city center ng Hong Kong. Kung hindi kayo magte-train to city, pwede kayong sumakay dito ng bus papunta naman sa city. At meron din ditong transfers to mainland and Macau. So ito na yun, dire-diretsuin nyo lang. Kita-kita naman, malalaki naman yung mga signs dito mga ka-eats. So nakakatuwa dito kasi talagang marami ng signages, tapos talagang kompleto talaga yung kanilang information. So meron dito ang guide kung paano kayo sasakay ng taxi. Tapos meron din dito ang guide sa mga types of transportation kung saan kayo pupunta. So kaliwa kapag taxi, kanan kapag bus naman ang sasakyan ninyo mula HKIA to the city. Welcome to Hong Kong! Pupunta tayo sa city! Mga ka-eats, ito na yung bus terminus or bus terminal kung sa atin. So to the left, bibili kayo ng ticket. Pwedeng octopus, pwedeng e-payment at pwede rin cash. Nandiyan na yung legend kung saan kayo pupunta. Pero dahil pupunta tayo ng Tsim Sha Tsui, dito tayo sa A21. Nandito yung yellow zone. Dito nyo makikita. Tapos syempre kung yung next bus alis na at kung yung fare nandyan na rin. Tapos sa ibang parts ng Hong Kong, dito nyo rin makikita. So yan, 34.6 Hong Kong dollars ang TST tickets. Tara, bilhin tayo. Mga ka-eats, dahil TST tayo, A21, dito siya sa bandang right side. So kapag naka-octopus card kayo, dire-diretso na. Hindi nyo kailangan bumili ng ticket. Pero kung wala kayong octopus card, bibili kayo ng ticket via dun sa bus terminal or dun sa parang nila, ticketing counter. So ito nalagay, A21. Yan, ito yung bus. So dadaan siya ng Mong Kok, Yau Ma Tei, yan, Tau Pok Chui. So basta ito yung last stop nito ay TST. Sakay tayo nito mga a few minutes. Mga ka-eats, napunuan tayo ng bus. So antay lang tayo mga 10 to 15 minutes ay nandito na. So pupunuin lang do, tapos tayo ay sasakay na papuntang TST, yung final stop nitong A21. Again, pwede kayong magbayad ng fare ninyo via octopus card. Pwedeng cash, bili kasi ticketing counter, basta 34.6 Hong Kong dollars. Lalagyan natin yung conversion dito para alam niyo kung magkano gastusin for solo at kung ilan kayo sa inyong grupo na mag-Hong Kong. Okay mga kids, after natin sumakay at magbayad, nilagay ko na yung ating bagahe sa ilalim. Tapos nandito ako sa second floor kasi double decker pa siya. Bawal lang kumain dito, tandaan yan. Pero ang maganda dito, meron silang free wifi dito sa bus. So it would take around 1 hour to reach the city. Dito sa Hong Kong, makakapag-ikot-ikot kayo using your octopus card. Kapag kayo ay sasakay ng Star Ferry, meron yan, yung tatawid kayo from Kowloon to Hong Kong Island or Hong Kong Island to Kowloon. Tapos meron din yung mga bus, syempre, yung mga tram nila na sobrang classic at yung very efficient nila na MTR transportation system. So, yun mga yun, lahat pwede sa octopus card yan. Tapos pwede kayo bumili ng mga ticket-ticket pero mas efficient talaga kapag nag-octopus card kayo kasi tap-tap na lang yan. Parang beep card natin yan pero mas marami siyang gamit kasi pwede rin siyang gamitin na pambayad sa ibang mga bagay dito sa Hong Kong. After halos isang oras or lagpas konti isang oras, nandito na tayo sa may TST, sakay nung A21 na bus. Hindi pala siya last stop, okay? So kailangan maging alert kayo. So papunta dito sa hotel ko na Kimpton Tsim Sha Tsui. So mga sa middle road kayo bababa. It's parang number 15 yung stop. Lalakarin nyo lang pagbaba nyo sa kanto, tapos makikita nyo na yung mataas na building na sa dulo. Yan yung makikita natin na Kimpton Tsim Sha Tsui, pinakabagong hotel dito sa Singapore.
Ay, sa Singapore. Sa Hong Kong. Naligaw sa Singapore. Ano ba yan? So, pinakabagong hotel yan dito. At tayo ay dyan mag-check-in for 2 nights. Tapos, syempre, mag-explore tayo. Food trip. Tapos, titikman natin yung mga makakain din dito sa loob ng Kimpton. At napakalapit lang ito sa mga lugar na paborito natin mga Pilipino. Avenue of Stars, yung The Promenade, yung mga museum sila dito sa TST, Star Ferry, sobrang mga shopping malls, mga stores, at iba pa. Lahat yan malapit dito kasi nandito lang tayo sa TST. Kung gusto nyo mag-stay dito, iiwan ko yung link sa description. Tapos pwede nyo gamitin yung code ko, Agoda code ko na It's Agoda, para kapag nag-stay kayo dito, nako, siguradong ma-enjoy ninyo yan mga ka-Eats. Pwede to pang pamilya, pang couples, at excited na ako ipakita yung room sa inyo. Tara, punta tayo sa Hotel Kimpton Tsim Sha Tsui dito sa Hong Kong. Hello mga ka-Eats! Welcome sa aking room dito sa Kimpton Tsim Sha Tsui sa Hong Kong. Grabe, sobrang ganda. At before ko kayo i-tour, sasabihin ko muna sa inyo kung saan okay magstay kapag first timer kayo. Usually kapag first timer, nagsistay sa Tsim Sha Tsui. Bakit? Dahil kumpleto dito, pagkain, shopping malls, madami talaga kayong makikita, pati mga tourist spots, marami rin dito. Pwede rin kayong magstay sa Central. Kung medyo mas adventurous kayo sa pagkain, mas maraming masarap kainin na local food dun sa Central. Isa pa sa may Hong Kong Island naman, yung Causeway Bay. Para siyang Tsim Sha Tsui ng Hong Kong Island kasi TST nasa Kowloon. Usually, TST talaga yung first pick kasi ang bilis lang puntahan naman ng mga bagay-bagay dito sa Hong Kong. Actually, kahit saan kayo magstay, pero kung gusto ninyong makita, itong papakita ko sa inyo, maya-maya lang nako, magstay kayo sa TST at specifically, i-try ninyong magstay dito sa Kimpton Tsim Sha Tsui. Tara, mag-room tour na tayo mga ka-Eats. Sobrang excited na ako ipakita sa inyo. Sobrang ganitong kwarto ko, panalong panalo. Mga ka-Eats, sample nitong hotel ko dito sa Tsim Sha Tsui. Ito yung Kimpton Hotel dito sa Hong Kong. Kita nyo naman yung view na yan. Kung first time nyong mag-Hong Kong tapos dito kayo magsistay, nako, baka hindi na kayo umuwi. Sneak peek pa lang to mga ka-Eats. Meron tayong full video sa next vlog nito. After nito, papakita ko naman sa inyo or pag-uusapan naman natin yung mga tourist spots na must visit dito sa Hong Kong. See you later! Mga ka-Eats, grabe yung hotel ko na Kimpton Tsim Sha Tsui. So, ito yung signage siya. Grabe. So, ito siya. Tapos, pagtawid nyo, East TST MTR station na. Sobrang convenient. Saka sobrang ganda ng room. Grabe, abangan niyo yung vlog na room tour, hotel tour kasi siguradong mamamangha kayo sa ganda nitong hotel na to. Pero bago yun, ituloy na muna natin yung ating Hong Kong travel guide. So, as a first timer, ano ba yung gusto nyong makita? Siyempre, i-prioritize na yan. No? Shopping ba ang gusto nyong gawin dito? Food trip pa? Sightseeing? Meron Disneyland? So, siyempre, mixture of a lot of factors yan. No? Siyempre, kung may anak kayo or kung wala, or healing your inner child, yeah? So mga ganun. Pero ang suggestion ko, syempre, since nandito na kayo, dapat may day kayo for shopping sa TST. Tapos sightseeing, kasama na yan. Shopping, sightseeing. Tapos, tatawid kayong Central, Hong Kong Island. Punta kayo na doon, punta kayo ng Victoria Peak. Food trip din, di ba? Sightseeing, food trip. Tapos, sakay na rin kayo ng tram habang nandun kayo kasi nandun lang naman yung mga trams. Tapos, kapag ay laan kayo na isang araw for Disneyland. Si Ocean Park, for me, balikan nyo na lang siya. No? Pero, wag nyong pagsiksikan. Pero unless sobrang dami yung oras. No? Pero, for me, Disneyland talaga is the key. Tapos, ito rin pala sa TST, meron din pala Legoland Discovery Center. Pero, hindi siya yung Legoland talaga. Para lang siyang Kidzuna na syempre maraming Lego talaga. So kasi kung ma-shopping kayo, talagang TST. Tapos syempre yung Ngong Ping din pala mga ka-Eats. Huwag niyong kalilimutan yung Ngong Ping 360
At kapag bumalik na kayo ng Hong Kong, saka nyo nabalikan yung iba pang mga spots. At ito pa pala, ang dami na ADHD na ako. Kapag mahilig kayo mag-shopping, lalo na sapatos, Mong Kok Sneaker Street, yun talaga. Yun ang pinakapanalo. Kasi itong stretch lang naman ng parang red line nila dito sa may Nathan Road. Halos pag nilakad nyo to all the way, malalakad nyo na yung mga magagandang puntahan, magagandang kainan as a first timer and as a tourist. Kaya for me, talagang highly suggested ko na magstay kayo sa TST. At kung kaya ng budget, itry magstay sa Kim Ton Chim Sa Choy. Talagang hands down, panalo. Ituloy na natin yung ating travel guide for first-timers in Hong Kong. Kapag kayo ay bibili ng pasalubong, okay, tandaan, Ladies Market, Temple Street Night Market, at Citygate Outlets. So yan mga yan, i-check ninyo, i-google ninyo. So iba't ibang klaseng pasalubong makikita nyo dyan. Siyempre, yung mga yan, may mga ano yan, pwede pa kayong tumawad siguro. Huwag lang kayo masyadong makulit para hindi kayo mapagalitan ng mga locals. Pero yung mga yun talaga yung must try or must visit. Siyempre, kapag bibili kayo ng mga pasalubong sa outlet, talagang doon medyo branded na, makakamenos pa kayo or gift for yourselves na ba, kung baga yun. Tapos kapag doon kayo sa mga night market, mga tiyangge-tiyangge, syempre yung mga simpleng pasalubong doon yung mabibili. And siguradong matutuwa na ang inyong mga kapamilya at inyong mga kaibigan doon. Next na gusto kong ibahagi sa inyo ay yung budget. So ang budget dito usually mga nasa ano yan 50 Hong Kong dollars per meal. Medyo pwede na yun, no? 50, tapos 50 siguro to 100 something Hong Kong dollars. No? So yung mga 100 something Hong Kong dollars, ano na yun, medyo mahal-mahal na talaga yun. Pero para mga 50, 60, meron na kayong rose goose nun, or parang mga wonton nun, pwede na. Hindi nyo na kailangan sobrang magpakabusog unless foodie kayo talaga. No? Tapos syempre, sa pamasahe, siguro mag-load lang kayo more or less for 4 days. Siguro load kayo ng 200. At the very least, 200 na octopus card. Kung gusto nyo, pwede nyo naman sobrahan, mga 500. Kasi ano naman siya, pwede nyo naman i-refund. Or kapag balik nyo sa Hong Kong, meron na kayo kagad octopus card. So yung transpo, gano'n. Siguro sa shopping, kayo na bahala dyan. Depende naman yan kung gaano kayo kalakas mag-shopping. Pero for me, kami in our experience, usually kapag nangingibang bansa kami or nag-abroad kami, hindi kami masyadong shopping. Mas yung budget namin talaga is for food and for sightseeing. Pero siguro, mga 1,000 Hong Kong dollars per person, sobrang sulit na nun. Siguro meron na kayong tig-isang sapatos nun. Or kung medyo mas tipid pa kayo, edi mga t-shirt, mga abubot, no? So mas okay yan. Pa ba? So yun, no? Mga budget, where to stay, di ba? Yung mga sites na pwede nyo makita. Mga kids, madami pa yan, no? And first lang to, gagawa pa ako ulit ng travel guide kapag bumisita naman kami as a family. So kung kayo ay may mga tanong para sa mga next Hong Kong videos namin or next travel videos namin, pakipadala nyo na lang sa amin. So talagang excited kami syempre magbahagi ng aming knowledge at pagmamahal sa pagta-travel talaga. So kapag kayo ay pupunta ng Hong Kong, don't forget to message us, no? Or comment na kayo kapag may kailangan kayong sagot sa mga tanong ninyo. Yun lang muna sa ating first timers travel guide sa Hong Kong. Sana na-enjoy ninyo at sana may natutunan kayo sa ating vlog na ito. At abangan nyo pa yung mga iba nating vlogs tungkol dito sa Hong Kong, lalo na sa hotel na bagong-bago na Kim Ton Chim Sa Choy at yung ating food trip. Yun lang mga kids, maraming salamat sa panonood. Until next time at see you sa ating next Hong Kong video. Bye-bye!